Sundan natin palagi si Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 7 to 12, and I read it for you. Jesus departed with his disciples to the lake, and a great multitude from Galilee followed him. Hearing all that he was doing, they came to him in great numbers from Judea, Jerusalem, Idumea, beyond the Jordan, and the region around Tyre and Sidon. He told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, so that they would not crush him, for he had cured many, so that all who had diseases pressed upon him to touch him. Whenever the unclean spirits saw him, they fell down around him and shouted, "You are the Son of God." But he sternly ordered them not to make him known. Ang dami-daming sumusunod kay Jesus. Sa ating pong modernong panahon, kung kayang merong social media app ang Panginoong Hesukristo, marami kaya siyang followers. Kung may Facebook page siya, kung may Instagram, kung may TikTok, kung may YouTube ang ating Panginoong Hesus, marami kaya siyang followers. O marami kaya ang mga bashers ng ating Panginoong Hesus. Kung nung panahon niya, wala pang social media, nandyan ang mga pariseyo, ang mga eskriba at saduseyo, ang kanyang mga bashers, na palaging pumupuna at naghahanap ng mali sa kanyang tamang ginagawa. Ngayong kayang modernong panahon, kung siya'y nabubuhay, ilan kaya ang kanyang followers at ilan ang kanyang bashers? Tayo pong lahat ay inaanyayahan ngayong araw na palaging sundan si Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tuwing may milagro tayong nararanasan. Hindi lamang kapag may himala tayong nakikita, mga aparisyon, mga pagpapagaling, mga pagpapalayas ng demonyo. Nakita natin sa ating pagbasa ngayong araw na ito, napakarami ang sumusunod kay Jesus. Bakit? Sapagkat napakaraming kababalaghang ipinamalas ni Jesus. Pagpapakain sa mga libo-libo, ang pagpapagaling sa mga iba't ibang uri ng sakit, ang pagpapalayas ng mga demonyo, ang lahat ng ito'y nakikita ng mata ng tao. Kaya naman hindi magkamayaw ang mga taong sumusunod sa Kanya dahil nakikita nila ang mga kababalaghang ginagawa ni Jesus. Ang pagsunod natin ay nakabatay kay Jesus. Siya ang ating susundan. Siya ang ating paniniwalaan. Siya ang ating bukod na Panginoon. Sa mga panahon na tayo nagdududa sa ating pananampalataya dahil feel natin wala ang Panginoon o hindi nakikinig sa ating mga panalangin, o kaya naman sa mga panahon na wala tayong nakikitang mga himala, naway manatili tayo. Nawa ang sundan natin ay si Jesus at hindi ang mga kung ano-anong nakikita natin at hinihintay natin bilang mga tanda. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sa iyo po ang aming mga puso. Kayo po ang aming susundan, panahon man ng kasiyahan, himala o kalungkutan ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.